So what up guys, I just want to make a video about a line na sinabi ni Slack One sa battle nila ni Vitrom. And that is this. May nalalaman pang may ghostwriter siya. Bagong sulat na inano ni Enigma. Ina ka. Hindi sa pagyayabang tol ha. Ako, may ghostwriter talaga. Ang saya nyo na naman. Hindi, seryoso lang tol. Ano ba ang problema sa sulatan? Ba't big deal sa inyo yun? Ano ba ang problema doon ha? May hinagrabyado ba kaming tao? Meron ba kaming tinapakan? Ano sagot? Anong masama doon? Baka nakakalimutan mo si Michael Jordan at si Lebron hindi lang mag-isang nag-champion. Ha? So surprisingly, this line gained so much attention and mixed reaction from people sa internet, to the point that Slack One made a video reaction on a reaction made on his battle. So sharing my thoughts and opinion about it, to me, this is very obvious sarcastic line. So, let's make a clear label muna. Ano bang ginawa ni Slack One dito? Sa negotiation po, ang tawag po namin dito ay accusation audit. Hindi po invento yung term na yan. You can look it up and it is used by FBI hostage negotiation team na pinasikat po ni Chris Voss. Even si Eminem, ginawa niya rin yan sa 8 Mile, ba sa battle nila ni Papa Doc. Iba lang yung version niya. So, bakit nga ba ginagawa yung accusation audit na yan, Tres? Ginagawa yan para i-cover yung mga butas, your angulo na pwedeng iba to sa'yo. Kumbaga, inuunahan mo na yung sasabihin ng kalaban. Nagkakaiba lang talaga yan sa execution. Yung iba, seryoso lang ginagawa yan or ni-execute dito, comedic yung naisip na packaging ni Slack One. Sabi niya dito, ang saya nyo naman. Hindi, seryoso lang tol. Ito yung header ng sarcasm or tinatawag namin na signposting. Para alam mo na yung susunod na linya ay sarcastic na. Yan, yung irony ng ang saya nyo naman and seryoso lang tol. Yan. Meron din ako napanood na video, no, making mentions of literary art. Okay? In making their point and conveying yung kanilang thoughts about dito sa line na ito na ginawa ni or sinabi ni Slack One. Okay, linawin po natin yan. Sa literary art po, ang sarcasm po, ang main element niyan ay irony. Okay? Hindi po exaggeration. Just like what was mentioned or explained dun sa video na napanood natin. Dahil ang exaggeration po, it's a figure of speech on its own. Also known as hyperbole. Yan. So, ano po bang pinagkaiba niyan? Bibigyan kayo ng example. Halimbawa, meron kang taong nakitang maliit yung ano niya, or may kabattle ka, maliit siya, just like me, I'm 5 foot nothing. Kulang sa height. Paano mo siya gagamitin ng hyperbole or exaggeration? Pwede mong sabihin, alam mo, sa liit mo, ang kwarto mo, kahon ng posporo. 'Di ba? So, ang adjective doon ay yung maliit. Ang adjective po ay yung describing word. So, dinidescribe po natin is yung kanyang height. Dahil nga kulang sa height ng taong tinutukoy natin. So, dinadala mo yung adjective to the extremes. Samantalang, ang sarcasm po, ironic or kabaliktaran yung adjective. So, kung yung parehong context ang gagawin, sasabihin natin, under sarcasm, ang dating po niyan ang laki mo no? Bakit hindi ka mag-center sa basketball? Nagigets nyo? So, yung maliit kanina, ginawa nating malaki. Hanapin mo yung irony or kabaliktaran nung adjective. Ganun po. Yun po ang pinagkaiba ng exaggeration or hyperbole at sarcasm or yung irony po on that. So, sharing you all this, not to argue or to fight anyone, but to enlighten you po. Ngayon, may mga tao dyan, syempre, magtatanong, what then is your credibility, Tres, to cite or question or put an argument on this situation? To share with you po, ako po ay isang psychologist by profession and the field of expertise po that I am in is communication. I am also an NLP master practitioner. Yan, si Jeff Pagaduan, alam yon. So, ano po ang NLP? Yan po ay Neuro-Linguistic Programming. Yan po ay sikat ngayon na course or training for people in sales, marketing, and the likes po. Kung ikaw ay nasa negotiation, NLP is really a good training and a good repertoire na iyong po pwedeng gamitin to find success in that field. And on the side of artistry, for those who do not know me, nagtatanong, oo nga, meron ka nga nun. In the artistic side, do you have the credibility? Well, interestingly enough po, ako po, nung medyo bata-bata pa, I was also a battle MC. Okay? So, if you do not believe me on that, let me show you this video. Ayan. Bad Royal.
Malupit pumanan kahit Tagalog na freestyle. Sumasabog lang na parang misa. Hey Cortez po, mag-ingay to siyang inyong boto. Putang ina ang pangit mong babra. Tayong dalawa, hindi pwede ikumpara. Bawal dito sa sugar ng Tony. Ako nga pala si Tony. Siyempre na habang nagtitig na yung totoo. Bakit parang sa akin na ina? Hindi mo malaman ko parang pabigan mo nga. Hindi tayo ulang, hindi ka masubok eh. Kung bakit ako, photo na lang tayo parang chocolate. So, yan po. Napakabata ko pa po niya. It was, what, 10, 12 years ago. I battled in Sunugan po before sa isa sa kanilang event. Interestingly enough, ang kabatch ko po doon ay si Lil Jon. Yan, ang walang iba. Kundi si Lil Jon na nabanggit din doon sa battle ni Vitrum at saka ni Slack One. Umabot po tayo sa quarters, if I'm not mistaken, and it was a three-way battle, no? Doon ko po nakalaban si Lil Jon, and obviously, syempre, binadibag po tayo ni Lil Jon. Syempre naman, it was on a freestyle format, at ang level of freestyle ko po noon ay, joke lang yun, wala ko pera na ngayon. you know what I mean when I say that. So I was hoping kasi when I was younger to battle sa Flip Top Tectonics. Yun po yung English conference before. Andyan sila Prodigy, sila Scarms, sila Sin City. So yun po yung end goal ko nung sumali ako doon. So ayan po, siguro noon po, sharing this, kahit papaano noon po, just for a little bit, I have credibility to speak on both a professional aspect and on the aspect of a battle MC. Dahil kahit papaano naman po, meron po tayong parehong experience on both ends. In addition, in communication po, the biggest factor in consideration, lalo na sa isang bagay na oratory, okay? Oratory, ibig sabihin pasalita o verbal. Kanina kasi, diba, literary is pagsusulat. Ito, oratory. Sa communication po, sa oratory po, ang biggest consideration dyan is tonality. Yon. Nung napansin po kasi natin, nung na-dissect yung linya ni Slack One na yon, pinresent na siya under a different tonality. So, hindi naman ganun yung naging delivery ni Slack Tama? Magkakaroon talaga ng completely ibang meaning yun kapag binago mo yung delivery nung sinabi niya. Kaya po ako, kung mapapansin nyo, when I read back the lines na nagugustuhan ko, I always do my best to deliver it as close as how it was delivered. Okay? Kahit na palaging, alam niyo naman, utal-utal. Para makuha natin yung context nung sinabi sa pamamaraan ng pagkakasabi. Okay? Halimbawa, yung girlfriend mo, di ba? Pwede niya sabihin okay lang. Pwede niya sabihin okay lang. Yung tonality nun, napipick up mo na kaagad yung difference in meaning. Kahit na pareho yung sinabi, because of the way it was said, makukuha mo na kaagad yung underlying na totoong meaning yon. Tama po ba? Yan. So, hindi po kasi natin po pwedeng initpick lang yung isang section nung sinabi or nung linya. Kailangan kunin natin yung buong statement at intindihin yung context nung sinabi niya. Lalong-lalo na paano yon sinabi or yung pagkakasabi. Kahit na siguro sabihin mong you are smarter than Slack One, kasi I believe that is the frame that is being thrown around around this controversy na wala daw parang utak si Slack One for him to come up with all those stuff and that is a form of admission. So kahit na siguro sabihin mong you are smarter than Slack One, in terms of academic standards, siguro still sa akin, Slack One has an edge in terms of in-game experience. Iba kasi yung pinag-aralan mo sa libro at syempre yung natutunan mo ng actual. Another thing na worth noting is this. Sino ba yung mga kagrupo niya? Most of them talagang may utak. Hindi man siguro directly na nagsusulat for him or for Slack One, pero syempre matututo ka pa rin indirectly, 'di ba, sa associations mo sa kanila. Okay? Kaya nga 'di ba meron yan sa Bible na bad company corrupts good character. Okay? So, iyan po ang ibig sabihin niyan. So, matututo ka pa rin indirectly, may it be the good things or the bad things sa mga kasama mo. Yung sinasabi niya kasi, or yung pagkakasabi niya doon sa linya na yon, hindi po yan conclusive. Meaning, hindi yan na form of admission. Hindi natin yan pwedeng gamitin laban sa kanya. Ayan, halimbawa, sabihin ni Slack One na siya si Superman, or siya talaga si Spider-Man, siya si Batman, sa eksaktong pamamaraan ng kanyang pagkakasabi, you won't believe him. Hindi ho ba? Pero yung mga ganitong bagay, papaniwalaan. Bakit? Kasi nga, I honestly feel na
medyo na-judge si Slack One for his portrayal rather than his experience and ability on what he is doing. Ngayon, mga tao, baka sabihin ng iba dyan, bias ako, pinagtatanggol mo. Guys, you can please, okay, you can watch my Vuelta Balentong prediction, no, and even on that, sa video na yon, sinabi ko na that I believe that Vitrum will win over Slack One, and I believe that Vitrum will face GL sa finals. Yun po ang aking prediction talaga. So, yun lang guys, no? I will be uploading yung full video on this battle. I hope kahit paano nakapag-share ako ng a little knowledge and nakapagbigay ako ng value in this controversial line na ito, si Slack One kasi. But thank you so much for watching. Love you all. Watch the full review, alright? Peace out.